po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 27, 2025 and our topic is all about paano malalaman ang kalooban ng Diyos. So our concept is all about revealed will of God. So yung revealed will of God ay tumutukoy sa mga bagay na hayagang ipinakita at ipinahayag ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ipinapakita nito kung ano ang kanyang inuutos, ninanais at ikinatutuwa. So, iba ito sa secret will ng Diyos na nakatago sa kanyang walang hanggang plano. So, ang pinahayag na kalooban ng Diyos ay malinaw, tiyak at para sundin natin. So makikita ito sa kautusan at lubusang tinupad ni Kristo upang tayo ay mamuhay sa kabanalan at maglingkod sa Kanya. Hindi upang kumita ng kaligtasan, kundi bilang tugon ng pusong pinagpala at tinubos niya. So our Bible readings for today is all about Deuteronomy chapter 29 verse 29. ASND version, ang mga bagay na hindi pa naipapahayag ay para sa Panginoon nating Diyos lamang. Pero ang mga bagay na inihayag niya ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang masunod natin ang lahat ng nakasulat sa kautusan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God has revealed everything we need to know. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita bilang gabay para sa ating pamumuhay. So, hindi man natin alam ang lahat ng bagay, sapat na ang kanyang inihayag para tayo ay makasunod at mamuhay ng matuwid. Second is God's plan spans from creation to new creation. So, syempre mula sa simula ng paglikha hanggang sa bagong langit at bagong lupa, malinaw na gumagalaw ang Diyos ayon sa kanyang plano. So, bahagi tayo ng mas malaki at mas dakilang kwento na siya mismo ang may akda. And lastly is God has a specific and unique plan for you. So, hindi lamang pangkalahatan ng plano ng Diyos, kundi personal din. So, may natatanging layunin ng Diyos para sa ating buhay, na akma sa ating sitwasyon, kakayahan, at pagtawag. So, tako na tayo sa application. So, how can I know God's will? So, first is read the Bible for it is God's revealed truth, commands and wills. So, ang pagbabasa ng Biblia araw-araw ay nagbibigay ng direksyon at kaalaman tungkol sa tamang pamumuhay sa salita ng Diyos at natututo tayong sundin ang kanyang mga utos. Second is listen to the Spirit's leading and stay at the center of God's will. So, syempre, kailangan nating maging sensitibo sa tinig ng banal na Espiritu na gumagabay sa atin. So, ang pakikinig sa Kanya ay tumutulong upang manatili tayo sa tamang landas. And lastly is pray continually in every situation to discern God's will. So, syempre sa panalangin natin is mas malinaw nating narinig ang direksyon ng Diyos. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan kung ano ang Kanyang kalooban. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how will you know God's will in your specific situation right now? What is God telling you? So, para sa akin is malalaman ko yung kalooban ng Diyos sa aking sitwasyon ngayon sa pamagitan ng pagbasa ng kanyang salita, panalangin at pakikinig sa Espiritu. So, tinuturuan kasi ako ng Diyos na magtiwala sa kanyang plano at huwag pangunahan ng mga bagay. So, for example, kapag may malagang desisyon ako tulad ng pagpili ng mga bagay-bagay or like trabaho or kung paano gagamitin yung aking oras, is pinapaalala niya sa akin na humingi muna ako ng gabay niya bago ako kumilos. Siyempre, natutunan ko sa devotion na ito na malinaw ang kalooban ng Diyos sa Biblia at ito ay dapat sundin araw-araw. So, dapat i-apply natin to sa ating buhay sa pamagitan ng pagiging masipag sa pagbasa ng salita ng Diyos, pakikinig sa Espiritu at pananalangin upang matiyak na nasa gitna tayo ng kanyang kalooban. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniwan sa dilim, kundi ipinahayag mo ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong salita. Lord God, turuan mo po kaming laging magbasa ng Biblia, makinig sa iyong Espiritu, at manalangin ng walang tigil. So, sa bawat desisyon po namin, naway ikaw ang laging masusunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen.